what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tanong babalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. At sabi nga po niya dito, no, nagwala na ang China, nakapalibot na sa Taiwan, delikado ang Pinas. Aalamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. Nandiyan sa ibaba ang full video link, alright? Well, delikado talaga ang Pilipinas dito, no? Kung sakaling mag-umpisa nga po ang isang malaking digmaan o gera, no, sa pagitan ng Taiwan at China, no? Hindi lang po, no, yung mga kababayan natin nandiyan po sa Taiwan ngayon, no? Bagkus ito may malaking epekto po talaga dahil kung titingnan natin, talagang napakalapit natin, no, sa Taiwan, no? At posible talagang madamay tayo lalo't may mga base militar dito ang Amerika. Nakilala naman nating kaalyado rin ng Taiwan, mga kababayan, no? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Alright? So huwag na natin patagalin ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Let's go! Nagbanta ang China sa Taiwan sa posibleng gera at sinabing papaigtingin pa ang kanilang countermeasures hanggang sa ganap na ang kanilang reunification. Inihayag ito ng China matapos na magsagawa ng 2 araw na war games ang Chinese forces nito sa self-ruled island, kung saan pinalibutan nga ng warships at fighter jets ng China ang Taiwan sa ikalawang araw ng military exercise na sinabi naman ng Beijing na kanilang sinusubukan ang kanilang abilidad na kubkubin ang isla. Ang aksyong ito ng China ay ilang araw lamang matapos ngang formal na manumpa bilang bagong Pangulo ng Taiwan si President Lai Ching-te na nagpahiwatig naman ng pagsusulong nito para sa kasarinlan ng kanilang teritoryo mula sa China. Samantala, noong unang araw naman ng military drills ng China noong araw ng Huwebes, hinikayat ng Amerika na pinakamalakas na kalyado at military backer ng Taiwan ang China na maging mahinahon. Gayon din umapila ang United Nations sa dalawang panig na iwasan lumala pa ang tensyon. Samantala naman ay pinagawa ng administrasyon, ginagawa ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng Kamara sa ilalim naman ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng paraan para protektahan ang mga mangingisda laban sa panggigipit ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Partikular na dyan ang banta na arestuhin ang mga ito simula sa buwan na yan ng Hunyo, partikular ng 15. Ginawa ni Zambales Representative Jefferson Congon ang pahayag na ito kasunod ng isinagawang pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at ng Special Committee on West Philippine Sea hinggil sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng China kaugnay sa Ayungin Shoal. Sinabi din ng mambabatas na bahagi ng solusyon hinggil sa issue ay ang inihain na diplomatic protests laban sa China dahil sa banta nitong arestuhin ang mga Pilipinong mangingisda na mahuling nangingisda sa karagatan ng Baho de Masinloc sa Zambales na nasa ilalim ng teritoryo at exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon pa kay Congon, ang inisyatiba ngayon ng House of Representatives ay maglaan ng pondo para sa pagbili ng karagdagan pang barko para sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa susunod yan na taon na layuning palakasin pa ang kapabilidad ng Pilipinas para protektahan ang ating mga kababayang mangingisda. Ipinunto rin ng mambabatas na dapat ipagtanggol natin ang soberanya at teritoryo ng Pilipinas. Pinayuhan naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa mga mangingisda na mag-consolidate ng isang malaking grupo upang maiwasan ang gagawing pag-aresto ng China. Sa panig naman ni Leyte Representative Richard Gomez, hinimok nito ang gobyerno na ipagpatuloy ang bilateral talks sa China upang maiwasan ang pagdetine sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang Alam nyo, no, pagka nagkaroon tayo ng bilateral talk sa China, tungkol po dyan sa kanilang in-announce, no, na panghuhuli dito sa mga mangingisdang Pilipino na magti-trespassing daw, no, dyan sa kanilang karagatan. Parang inadmit na rin natin, mga kababayan, no? Parang inamin na rin natin, no, nasa kanila nga, no, yung karagatan na yan. Parang ibinigay na rin natin sa kanila yung karapatan po dyan. Pagka tayo nakipag-usap sa China, no? Simple lang naman yung mga kababayan, iginigit natin na sa atin yan. Pero makikipag-usap tayo dahil naglabas ng statement ang China, no? So parang inamin natin, no? Inano na natin na parang inadmit na natin sa sarili natin, no? Na sa kanila po, no? Yung karagatan na yan.
Dahil nakipag-usap tayo, nakipag-negotiate tayo eh. 'Di ba? So, negative 'yon. No? Kung may gagawa man tayo dyan, yung depensa natin, yung mga mangingisdang Pilipino, hindi para makipag-usap sa China. No, yun sa akin lang, no. Yun lang naman sa aking naiisip lang, mga kababayan, no. Kayo anong masasabi ninyo doon, no? Dapat ba tayo makipag-usap sa China, no? Regarding do sa kanilang nilabas na yun, nahuhulihin nila yung magte-trespassing diyan sa inaangkin nilang katubigan na yan. Okay? So i-comment daw niyo diyan sa ibaba, alright? Bahaging naging pahayag ni Zambales Representative Jefferson Kungon. Ng ating pamahalaan, yung serbisyo. Alam ko po maraming mga mangingisda rin na nakapunta dito noon at nagbigay din po tayo ng mga tulong, ayuda, hindi lamang po sa mga mangingisda. Nagbigay din po ang ating speaker, ating pamahalaan ng mga tulong sa ating mga magsasaka at nakita po natin yung mga equipment, ayuda, lahat po, no? Inilalapit po ng ating pamahalaan yung serbisyo para sa ating mamamayan. Dahil ang pangako nga po ng ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa kanilang administrasyon, wala pong maiiwang Pilipino, sabay-sabay po uunlad ang Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Zambales Representative Jefferson Kungon, kaugnay pa rin sa mga usapin dyan sa may West Philippine Sea. China aatake na nga ba sa Taiwan ngayong nakapalibot na po sila sa lupain ng Taiwan? Sabi po dito, ayon daw po sa Taiwan, China is preparing for war. Sabi po ng former Taiwanese Navy captain. Okay. Tayo din naman, mga sangkay. Yun din po yung nakikita natin. Ang tanong natin dito, ang China nga ba, aatake na sa Taiwan ngayong nasa paligid na po sila Yan ang tanong. ng kung Taiwan. kailan, Napapalimutan po nila ngayon yung Taiwan eh. Oo. In Taiwan, a delicate peace looks a little more fragile. The self-governed island has a new leader, one China sees as a reckless separatist. For 2 days, Beijing tried to show the world how it could and would wage and win a war here. Grabe yung ano nila, no? May simulation pa sila. Mga missile, tingnan nyo to, oh. China po yan, eh. Tingnan nyo yan. How it could and would wage and win a war here. Yan yung pinagmamalaki ng, kumbaga, yan po yung ano, bakit mayabang ang China? Dahil po may mga ano sila, kagamitang pandigma. Diba? Kaya nga sa mga nagsasabi na, hindi gagawin ng China yan. Kasi wala naman silang kasaysayan sa pananakop ng bansa. Noon, totoo po yan, noon. Mahina sila noon eh. Pero ngayon kasi ang China, malakas po sila. Malago silang bansa pagdating sa ekonomiya at sandatahan. Kaya nga po, ganun po sila kaangas ngayon sa Pilipinas. Maging po sa Western, binabanatan din po nila, di ba? Huwag kayong mangingialam sa amin. Ginaganon po nila kahit labag na po sa international. Kasi may kakayahan po silang pumalag eh. This is Keelung, a naval base, the closest Beijing's aircraft got to Taiwan's coast, Uy, about 45 miles from here. ito po, ano to? Warship ng Taiwan. Ki Ming-woo has seen decades of tension. To him, it feels like a farce. Do you think conflict with China is a real possibility? China is huge. Taiwan is just such a tiny place. Sabi po niya, ang China talagang napakalaki. Samantalang ang Taiwan, napakaliit lamang. One lake in China is 10 times bigger than Taiwan. 10 times na mas malaki ang Taiwan daw. Ang China sa Taiwan. Do you think this land is of any benefit to them? But to Beijing, it is critical. Reunification inevitable. The latest drills, punishment for Taiwan talking about two separate countries. It is about more, though, than just vitriolic bluster. Buti nga may mga ganitong klase mga warship ang Taiwan eh. Ayan po, kanila po yan, mga sangkay. Tayo kasi, ano lang eh. Ewan ko, meron ba tayong, ilan ba yung mga warship natin? Ilang Dito sa piraso bansa. lang. Mangilang-ilan lang mga sangkay eh. Kasi lately lang naman po tayo nagpalago ng ating sandatahan. Kasi, ang pagkakalam ko, during Ferdinand E. Marcos, yun po yung time na malakas ang ating sandatahan. Marami po tayong warship noon, kaya nga hindi makapalag noon ng China. Hindi po sila... Kaya muntik pa nga nating sakupin, no? Bawiin, mga kababayan, no? Yung parte ng Malaysia. Di ba? So, muntik pa nating kunin yun, yung Sabah.
'Di ba? Kiniklaim nga natin na sa atin yung sabay, 'di ba? So, sa panahon po 'yan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero dahil nga po sa ginawa, no, ng mga oposisyon ng panahon na 'yon, isa na po 'yan, no, sila Aquino, no? Binunyag nila yung mga plano na 'yan at siniraan yung ating gobyerno, no? Sayang, no? Sana napakalakas ng Pilipinas ngayon, 'di ba? At hindi tayo ganito na nagkukumahog tayo na magpalakas ng mga ganitong panahon na, no? Medyo late na, pero sana hindi pa, no? Hopefully hindi pa tayo late, no, sa ginagawa nating pagpapalakas ngayon. Di po sila basta-basta makapasok sa teritoryo natin dahil nga po tayo ang nambobomba ng water cannon nung panahong yon. Papasok pa lang po sila, pinapasiritan na po ng water cannon. Kaya occupied po natin yung buong West Philippine Sea. Kaya nga lang, after po ilang taon, mga sangkay, ng matapos po ang panunungkulan ni Ferdinand E. Marcos, napabayaan po natin yan eh. Naging busy po ang lahat ng mga sundalo sa ginamit po sa mga kudita at kung ano-ano pa, not knowing na sinasakop na pala yung ibang mga lokasyon natin sa ating teritoryo. Vietnam, China, yan po sila. Tapos, mga sangkay, after ng Ferdinand Marcos regime, yung sandatahan po natin bumaba yung level. Hanggang sa sobrang pinakamababa na po tayo, mga sangkay. Hindi naman tayo ang pinakamababa sa buong mundo, mga sangkay. But I mean, hanggang umabot po tayo sa pinakamababang level ng sandatahan ng Pilipinas na wala na po tayo mga warship, wala na po tayo gaanong pandigma, mga kagamitan. Kaya nga po, ang pagkakaalam po natin na plano po itong pagpapalakas ng sandatahan panahon po ni Noynoy. Pero, nung panahon po ni Duterte, Noynoy ba o Gloria, mga sangkay? Basta, ganun. Pagdating po ni Duterte, dito po nagkaroon talaga ng mas grabing pambili ng mga kagamitang pandigma. Kaya nga lang, nung panahon ni Duterte, maka-Russia na rehime, di ba? Maka-Russia at maka-China. So, usually, or most of the times, yun yung mga yun ang tumutulong. Kasi ang Western, mga sangkay, medyo at that time tagilid tayo sa Western kasi binabanat-banatan ni Duterte. Pagdating kay BBM, lalo po mga sangkay, mas lalong bumili ng maraming mga pandigma. Di ba nga po yung BrahMos missile, galing po pa po sa India, di ba? Binili po ng Pilipinas sa panahon po ni Bongbong Marcos. So mas kailangan, kumbaga nakita po natin yung talagang wala po tayong laban Magagaling ang Pilipino. Ang problema po natin, wala tayong pandigma, di ba? So tuloy natin to. There is definitely a sense here that if Beijing was to make a military move, it would be catastrophic. But there is also a kind of fatigue that seems to have set in, particularly among young people, a sort of collective roll of the eye every time the rhetorical cannons are fired. Back in the harbour, everyone's looking elsewhere, trying to tune out of chat about China. 对我自己而言，是因为大部分 After so many years of military exercises, people have just become used to it, and they don't think Chill lang sila no? Hindi sila yung tipong yung mga Taiwanese, hindi po sila kinakabahan sa ginagawa po ngayon ng China. China will actually attack. 就是完全就没有。 I'm more worried about China influencing and infiltrating Taiwan. Diba? Wala silang Kaya pala sinasabi yan ng mga kababayan po natin dyan na hindi kami takot. Okay naman kami dito. Tayong nasa labas mga sangkay, tayo po yung natatakot. Politics than I am about war. But the US says Beijing may be on track to be ready to attack Taiwan. Ayon daw po sa US, itong Beijing, itong China, ready daw po na atakin ang By Taiwan. 2027. Do you think that 2027. Beijing is preparing for war? Certainly, yes. China is preparing for war. Based on the number of military ships and the hiring of new recruits, it's all for self-defense and Taiwan. Alright, so mga babayan, no? Sigurado, natatakot talaga tayo, no? Dahil posible talagang madamay po, no? Ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Taiwan at China. No? Lagi nga natin sinasabi, no? Na mayroong mga base militar dito ang Amerika. No? At posibleng gumalaw po, no? Yung mga tropa ng Amerika na nandito sa Pilipinas, no? Alright, so yan, anong masasabi ninyo sa mga balita natin ngayon? I-comment down nyo dyan sa ibaba ng mga opinion.
at ating pag-uusapan. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace. I'm out.